Hello po, magandang araw sa inyong lahat, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 105, Sonic, District 1, Tondo, Manila. Kung tawagin po nila ito, Aroma or Apilan. Dito po tayo sa tahanan ng mag-asawang Brother Archie at Sister Kim. At yung kanilang dalawang anak. Bago tayo magsisimula ay magpi-pray muna tayo. Pero bago tayo magpi-pray, kakanta muna po tayo. Hindi man tayo kagandahan ng boses, pero pagtsagahan nyo lang po. Kasi sa Diyos, kahit sintonado ka, hindi sasabihin ng Diyos na sintonado ka. Pero yung tao, sasabihin niya sintonado ka. Yan. Ang title po ng kanta, ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Yan po. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Walakihin at siya ay itaas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Walakihin at siya ay sambahin. Itataas namin aming buhay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, at sambahin. Dapat kang mahalin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay aming pong kalakasan, pagkain ng aming espiritual. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good. Okay. Itong ating papaksahin ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Yan po, tingnan natin sila, Ito po yung sambahayan ni Brother Kim, ay Sister Kim at Brother Archie. Ayan, para makita nyo lang po, Yan. Ang ating pag-aaralan tungkol po sa pag-ibig. Kasi buwan ng pagmamahal ngayon, kaya ito po ang ating bibigyan pansin. Lalo na po yung nakasulat sa Biblia, 1:16. Ano pong nakasulat dito? Ganito po ang mababasa natin. 1:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po, dalawa po yung binabanggit dito. Buhay na walang hanggan at saka kapahamakan. Ibig sabihin, yung sasampalataya sa Panginoong Yesus, sa anak ng Diyos, ang katumbas nun, buhay na walang hanggan. Yung isa naman, kapahamakan. Clockwise, kung sino ayaw tumanggap kay Yesus, yun po yung kapahamakan na tinutukoy. Sa pagbabalik ni Yesus, ganon din po ang sinabi niya sa 5:1, 27 at 28. Ganito po nakalagay. Ito po, 1:5-27. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan umatol, sapagkat siyang anak ng tao. 28. Huwag ninyo itong pagtakan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. 29. At sila'y babangon
Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamahan, babangon patungo sa kaparusahan. No? Kita niyo po? Ito naman po yung pagbangon ng patay, pagbalik ni Jesus dito sa lupa. Talagang babangon at babangon po yung tao para igawad yung final judgment. Final judgment po ito eh. Babangon na yung patay. Pero sa ngayon, pag namatay tayo, yung katawan nasa lupa, yung kaluluwa nandun po sa langit kung saan nanggaling yun, galing sa Diyos, ano? Yun po ang tatanggap ng atol doon. Kaya, halimbawa, namatay kang masama, yung katawan mo nasa lupa, pero yung katawan, yung espiritu mo, nandun na po sa pagdurusa. Then, yung pagbalik ni Jesus, pagsasamahin muli, yung kaluluwa mo, yung buhay mo, tsaka yung katawan mo, dun po sila ilalagay doon sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na po yun. O yung isa naman sa parusa, yun naman po yung impyerno, yung kapahamakan. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Kaya tayong mga tao, para po tayo binabalahan ng ating Panginoon. Kasi, kung hindi po nila tayo ituturo, yung tama, lalabas ngayon, wala po tayong magagawa kasi wala tayong alam. Hindi naman po pwedeng gawin sa Diyos yun na, Panginoon, wala naman po nagturo sa amin. Hindi po, lalo na sa panahon natin ngayon, malawak na po ang hinahabot ng social media. Ano po? Malawak na po yan. Kaya sa ayaw mo sa gusto, makakapakinig at makakapakinig ka pa rin ng tungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ay kung tawagin nila yan ay ano. Alam niyo po ba, alam niyo ba yung kantang The Greatest Love of All? Ayan yung kanta yan, kahit konti lang. Ang greatest love of all, kaya niya tayo. Glenn Campbell. Yung greatest love of all, tungkol sa mag-iibigan yan. Ngayon, sa Biblia po, meron po tayong makikitang greatest love of all. Oh. You're learning to love yourself. It is the greatest love of all. Tignan natin yung greatest love, dakilang pag-ibig ng Diyos. No? Dito po sa Roma, ang sabi ni Apostol Pablo, sa 5, basahin natin sa 8 hanggang 10. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo makasalanan pa. Maybe, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puhot ng Diyos. Verse 10, dati tayo mga kahaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay binuhay, si Kristo ay buhay. Ayan. Anong sinasabi ni Pablo? Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. Yan po yung greatest love of all. Tinitiyak ng Biblia, pag ililigtas ka ng Panginoong Yesus, maliligtas ka talaga. Pero meron pong kondisyon yan. Hindi po pwede yun na kung ano na lang. Kailangan po, kung ano po yung batas sa Biblia, anong nakalagay doon? Sasampalataya ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, yung pananampalatayang yan, yan lang po ang susi. Kumbaga sa pintuhan, sa aparador, pwede mong buksan yung aparador kung sa pamamagitan ng susi. Yun po yung take yung susi para po mabuksan ang salvation. Ayun. Ang sabi ni Pablo, tiyak maliligtas tayo. Ngayon, meron pa sinabi si Pablo, yung salitang paniniyak na maliligtas tayo. Halimbawa, dito po sa Roma pa rin. Sa chapter 10, meron binanggit si Pablo dito eh. Tingnan natin, ano?
Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi o bibig at gayon ay maliligtas. Kita niyo po ano? Pananampalataya na naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Ano daw po? Nagpapahayag sa iyong bibig. Kasi hindi mo pwede sabihin sumasampalataya ka na hindi mo sinasabi. Ano po? Yan. Ganyan po sinabi ni Apostol Pablo. Yun yung katiyakan ng salvation. Meron pa. Dito sa 2 Korinto, ganito pa rin ang kanyang pahayag. Chapter 6. Sabi ni Pablo, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Yan. Sinasabi lang ni Pablo, sila'y mga ministro ng Diyos sa salvation. Ano po? Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Na yamang kami magkakasama. Yung kami, may magkasama po si Pablo sa kanyang panahon. Anong sabi po? Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Yung kagandahang loob, yun po yung pagkakataon natin. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, ano po, na ibinibigay ng Panginoon Diyos. Para saan? Sa ating salvation, kaligtasan. Verse 2, sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. O, kita niyo po, today is the day of salvation. Paniniyak lang ito. Paniniyak lang na talaga mayroong salvation na binibigay ang Diyos. Ano po yun, salvation? Anong sabi niya? Yung pananampalataya mo. Yun ang magiging susi para tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Ayaw ng Diyos na mapahamak po ang tao. Tignan natin, mabuti ba yung kaligtasan na yan na ino-offer ng Diyos sa buhay ng mga tao? Mapamayaman po, mapamahirap, pantay-pantay lang po ang turing ng Diyos. Ano? Dito po sa Timoteo, ganito naman ang nakalagay. Anong sabi ni Pablo? Unang Timoteo 2:3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. O, kita niyo po? Ano yung katotohanan ito? Yung po pagliligtas ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na malaman ng tao. Ayun ang tanong, paano nila malalaman yung katotohanan ito, yung pagliligtas ng Diyos? Nagsisimula po yan sa pakikinig. Ganito naman ang sabi pa ni Apostol Pablo. Bilang mga tao, marami po tayong naririnig tungkol po sa salita ng Diyos. Pero depende po yan sa aral. Halimbawa, sino si Pablo? Yan ang tanong, sino si Pablo? Yan ay apostol ni Kristo. Okay, ganito. Ang salita ni Kristo galing sa Diyos. Ano po? Yung salita ni Pablo galing naman kay Kristo. Oh. Kaya pag pinaniwalaan mo si Pablo, naniwala ka kay Kristo, naniwala ka sa Diyos. Hindi mo pwedeng baliwalain na, si Pablo lang naman pala yan eh. Hindi po pwedeng ganon yan. Oh, si Jesus, nangaral ng 3 taon. Hinatulan ng kamatayan at umakyat sa langit. Kailangan may pagpapatuloy ang kanyang ministeryo. At si Pablo po ang ginawa niyang apostol. Tignan natin ang sulat ni Pablo. Dito po sa Timoteo pa rin. Balik tayo sa Timoteo. 2:7. Ito po sabi ni Apostol Pablo. Basahin natin. Kahit bilang mga apostol ni Kristo, ito,
Ay, hindi yan. Thessalonica po yun. Sa Timoteo po nakalagay. Ito, tignan natin ano. Dahil dito, 2:7 ng unang Timoteo, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. O tama ang sabi ni Pablo, hindi ako nagsisinungaling. O, dapat paniwalaan mo si Pablo kasi hindi siya sinungaling. O, tingnan natin nang italaga siya ni Jesus bilang apostol. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanya? Dito sa gawa, sa panahon na naglalakbay si Pablo, na meron po siyang sulat galing sa otoridad ng Kahudyuan upang hanapin at parusahan yung mga tagasunod ni Jesus. Nung panahon na yon, ang pangalan pa po niya Saulo, hindi pa Pablo. Ano po? Ito. Si Saulo. Dito sa 26 ng gawa, sa 12, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. O, yung mga pari noon, yung kapwa niya Hudyo, makapangyarihan sila. Ano po, may otoridad sila. Taglay-taglay ni Pablo. Kasi, nang katanghaliang tapat, sabi niya, abang kami naglalakbay sa Damasco po ito nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14, kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili at sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. O, tuloy po tayo. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ay ito na po yung pagtatalaga sa kanya. Anong sabi ng Panginoong Yesus kay Pablo? Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka. Yun. Dito po nagsimula yung pagtatalaga ni Jesus kay Pablo o si Saulo bilang apostol at tinawag na Pablo. Ano po? Sa verse 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hentil, kung saan kita isusugo. Sa mga hentil tayong Pilipino po, kabilang tayo sa mga hentil. Kaya tayong mga Pilipino, yung sulat ni Pablo, dapat natin tanggapin at paniwalaan. Kasi po, itinalaga siya ni Jesus bilang apostol ng mga hentil. 18. Himungulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila'y sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ano po ang kailangan? Pananampalataya. Anong sukli? Kapatawaran ng kasalanan. Yung Juan 3:16 na tinatawag po nilang puso ng Biblia, pananampalataya rin po ang nakalagay doon. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao na ibinigay si Jesus, sino man sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat na sasampalataya sa Kanya, ayon kay Pablo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kumbaga yung salita po doon sa 1:16, pinalaki lang ni Pablo para mas maintindihan po ng mga tao. Pero
Ang origin niyan talaga para magkaroon ka ng tamang pananampalataya kay Jesus ay nagsisimula doon sa sinasabi niya sa Roma. Anong binabanggit ni Pablo? Sa Roma 10:17. Ito po. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kailangan pala makakarinig ka ng aral kay Kristo. Alam niyo na po sa panahon natin, napakaraming aral ni Kristo. O, anong aral ang sinasabi nila? O kanina lang po, papunta ako dito. Matraffic. Kaya pala matraffic, mayroong prosesyon ng Nazareno. Yung Nazareno sa mga barabarangay. O, anong tawag nila doon? Jesus Nazareno. O, yung mga iba po naman, Jesus Santo Niño. O, iba-iba na po ang taguri nila kay Jesus. Meron pang yung blue eyes. Yung, yung gala. Si Jesus daw gumagala. O, ang dami na po nilang tawag kay Jesus sa panahon natin. Sa modernong panahon, marami na. Pero ang tanong, yun po ba ay tama ayon sa Biblia? Sa Biblia po, mayroon sinasabi si Pablo. Ganito po ang sabi niya sa Colosas 2:8. Kaya kanina sabi ng jeep, nakasakay ako, hindi ko alam kung anong paniniwala ng mga tao ito eh. Tinutukoy niya po yung Nazareno, nasa unahan namin. Kasi nga, natatraffic. Kaya sabi ko sana, lumalakad na lang yan doon sa mga maluluwang ang kalsada. Nagkataon po yung kalsada rito. Two-way yan. Alos hindi ka makaraan. Nung nandyan po kami sa Bitas Street. Sabi ni Pablo, dito sa 8 o Colosas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alitungtinin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. O kita niyo po, yan po palang tradisyon ng tao, hindi ayon kay Kristo. Bakit po? Tradisyon ng tao, ibig sabihin, human teaching. Noong panahon ni Pedro po, ito ang kanyang patutuho. Yung libro ng gawa, ang tawag dito kasi, The Act of Apostle, po. Tingnan natin ang sinasabi ni San Pedro. Ito, sa gawa 5:27, iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pare. Pansinin niyo po, nagtanong pinakapunong pare. Sa panahon ni Pablo, yung mga pinakapunong pare, sila rin po nagbigay ng sulat kay Pablo upang patayin yung mga Kristiyano o tagasunod ni Jesus. Ano po? Kaya meron silang kapangyarihan. Kita niyo po sila Pedro. Ito yung pagtatapat ni Pedro. Sa 28, sabi ng punong pare, hindi ba't naigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Kanino pangalan po? Pangalan ni Jesus. Noon po pala pinagbabawal nila. Sino nagbabawal? Pinakapunong pare. Mga Hudyo po ito, Sinabi niya, ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming pagpanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Yung pagkapako sa krus ni Jesus, Sa totoo lang, sila rin po talaga nagpapako noon. Pero nangangatiran pa sila kay Pedro. Gusto nyo kami papanagutin sa pagkamatay ng Jesus na yan, sabi nila, Pero sila yung gumawa. Pero sila rin ang naggumawa na iniabla si Jesus. Yan. Pinalit nila kay Barabbas. Yan, tama yun. 29. Sumagot si Pedro at ang mga ibang apostol. Kita nyo, ito yung sagot nila. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa mga tao. Yung tradisyon, gawa ng tao. Pag sinunod mo yun, at sinunod mo yung leader ng simbahan mo. Yun ang Diyos mo ngayon. Kasi siyang pinaniniwalaan mo eh. Ito sabi ni Pedro.
bago kami susunod sa inyo, sa Diyos muna kami. Oh. Yan makikita mo na ang diferensya. Kaya sabi ng jeepney driver kanina, ano kaya pinaniniwalaan ng mga ito? Siguro nakapagsalita ng gano'n yung jeepney driver, baka meron siyang konting alam. Sabi ko nga, napakahirap yan. Oo nga, nagpapakahirap pa sila. Yung palang karo na yun, may digulong pala. Pwede nilang ibaba at itulak na lang na gano'n. Pero nagtataka po kami, bakit kailangan yakit na ng gano'n sa itaas? Na kinekending-kending gano'n. Samantalang meron palang gulong. Pwede naman itulak na lang sa kalsada. Yun po yung sakripisyo nila, yung pagbubuhat. Pero ang tanong, tanggap ba ng Diyos yan? Tanggap ba ng Diyos? Hindi po, kasi tradisyon yan. Maliwanag po, iba yung human teaching, iba yung Christ teaching. Kaya sabi ni Pablo, nagsisimula sa pakikinig. Kanino aral? Aral ng Panginoong Yesukristo. Roma 10:17. Kailangan makapakinig ka ng tamang aral. Anong tawag dyan? Apostolic teaching. Kasi po, apostol lang nangangaral. Sino ang apostol ng Biblia? Ang Panginoong Yesukristo. Pangunahing apostol po yan. Hebreo 3:1. Pangunahing po siyang apostol. Ano pa? Pangunahing po siyang pare. The Great High Priest sa English. Sacerdote. Ano po? Title ni Jesus yan. Pero ang problema, nagiging palasak na po yan. Kaya si Jesus po, nagtawag siya ng tao noon na tinawag silang apostol. Kagaya ni Pablo. Tinawag niyang apostol, tinalaga niyang apostol. Parang sila Pedro, tinalaga ring apostol doon sa Lucas at Mateo 10. Anong sabi niya kina Pedro? Kasi po, two component ang apostol. Apostol ng mga Hudyo at apostol ng mga Entil. Ganito naman ang sabi niya kay Pedro. Tingnan lang natin ano. Ito po. Mateo 10:1. Tinipon ni Jesus sa 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 2. Ito ang pangalan ng 12 apostol. O kita niyo po, 12 apostol. Ito po yung grupo ni San Pedro na tinatawag naman ng Katoliko na siya daw ang punong pare o Pope o Santo Papa ng Roma. No po, pero nakapagtataka, ang nasintesya ng kamatayan sa Roma po, si Emperor Nero, ang Emperor ng Roma. Kaya doon ang tanong kung siya ang Santo Papa ng Roma, bakit yung sinintesyan si San Pedro? Sino sa kanya si Nero? Oh. Si Pedro po, patiwarik yung cross. Sabi niya, hindi ko gagayahin kay Jesus, ibaliktad ninyo. Kaya yung ulo ni Pedro, siya po nakahulog sa lupa. Ano? Si Pablo naman, X yung cross. Sabi ni Pablo, gawin nyo ng X. Pero hindi patiwarik. Yan. Ganun po, ano? Okay. Yung 12, tinawag ni Jesus na apostol. Si Pablo, tinawag ding apostol. Kaya sila po ang representative ni Jesus dito sa lupa. No. Tingnan natin yung salita ni Jesus. Nung siya po ay nangangaral, nung nagsimula siyang mangaral, meron siyang binanggit Tingnan natin sa 1:12:49-50. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang naguutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahit ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Kita niyo po? Kanino salita ang dala ni Jesus? Galing po sa kanyang Ama. Ang sabi pa rito sa 1:3-34, ganito sabi ni Juan. Basahin po natin, ano? Sabi niya ay ganito.
Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusan siyang pinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Yun, espiritu. Sa 1:34, sino sinugo ng Diyos? Si Jesus. Sino sinugo ni Jesus? Ang mga apostol. Kanino galing ang aral ng mga apostol? Kay Jesus. Kanino galing ang aral ni Jesus? Sa Diyos. Kaya, pag kinontra mo ang sulat ng mga apostol, para ka na rin kumukontra kay Jesus. Pag kumontra ka kay Jesus, kumukontra ka rin sa Diyos. Paano ka mapupunta ngayon sa salvation? Kung kukontrahin mo ang sulat ng mga apostol, kailangan paniwalahan mo. Sabihin mong tao sila. Tao nga sila, pero binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus upang ipatotoo ang salita ng Diyos sa kanila. Hindi po sila self-appointed. Yung taga Davao na manyak sa laman. Anong sabi niya sa kanya sarili? Self-appointed of God. O kita nyo, siya lang ang nagat talaga sa kanya sarili. Hindi siya tinalaga talaga ni Jesus o ng Diyos. Sinabi niya yon April 15, 2005. Meron po akong babasahin nabasa nun at napanood ko mismo sa kanilang programa na sinabi ni Kibuloy, kasi napangalanan na nga natin, nabanggit ko naman eh. At totoo naman yon, nasa video nila. Anong sabi niya? Hindi tinanggap si Jesus ng Israel. Ngayon, yung espiritu ni Jesus, siya pumasok sa akin. Kaya ako na ngayon ang Kristo. Oh. Kaya nung deklara ni Kibuloy, lahat ng tao, dadahan kayo sa akin kapag pupunta na kayo sa kingdom. Oh. Kita niyo po, pinalitan na niya si Jesus. Wala nang papel si Jesus. Siya na ngayon ang Kristo. Pero ang problema, siyang tambak ang kanyang kaso. At yung, ewan ko kung gaano katotoo, yung latest news wala na raw po siya dito sa Pilipinas. Ayon kay Butiki. Alam niyo po ba si Butiki? Yung abogado ang nagmamagaling din. Napayat. Ano ba pangalan niya? Yung abogado ni Duterte? Yung payat. Nakita ko lang po sa social media kanina. Sabi niya, si Risa Ontiveros na Senado, naghihintay ka sa wala kasi wala na dito sa Pilipinas si Kibuloy. Bakit po? Kasi naman sa Senado, ayaw pirmahan ng Senate President si Zubiri yung sulat. Ang tagal na nung sulat na request ni Ontiveros na masumpena na yan. Hanggang ngayon, yung sulat nasa lamesa pa ni Zubiri. Kaya hindi siya nakuha. Nagsalita ni Zubiri, pipirmahan ko na. Ang tanong, nasaan na yung uuliin? Di po natin alam, baka nagtatago na siya. Kasi once na mapirma yon, sa Highway sa Gusto, lahat ng lugar pwedeng puntahan ni Kibuloy, alulugin ng otoridad. Hindi pa napipirma, kaya sinabi ni payat na abogado, ano bang pangalan mo, brother? Nawala na daw siya. Kumbaga, sabi niya kay Risa, naghihintay ka sa wala. Yun po yung nakita ko kanina. Ayan. Kaya, ang pag-ibig ng Diyos, gayon na lang. Lahat naman ng taong makasalanan, pinatatawad ng Diyos. Si Pablo po, mamamatay tao sa panahon niya. Pero pinatawad siya ng Diyos, kinahabagan siya. Lahat ng may kasalanan, patatawarin ng Diyos. Kung isusuko ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Ganun lang po kasimple ang salvation. Pagsuko sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi mo isusuko,
sorry to say, ano po yan? Kapahamakan. Ganun lang po yun, ano? Kaya kaibigan, kayo pong nakikinig ng munting video ito. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo sa Panginoong Yesus, isuko nyo na po, tanggapin nyo na si Yesus. Kaya pinadala dito yan para iligtas ang tao. Ganun po kasimple ang salvation na ini-offer ng Diyos. Nagdusa na po si Yesus 2,000 years ago. Ginawa na po nyo yung nararapat para tayo mapatawad. Ang gagawin lang natin, isuko ang buhay natin sa Kanya. Ano po? Kapag isusuko natin, anong sabi? Kay Pablo kanina, doon sa Gawa 26:18, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, ang sabi ng Panginoong Yesus, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. O, di ba napakadali lang pala po yan? Sumampalataya lang tayo kay Yesus. Panghuli, pag dumating si Yesus sa lupa, yung pananampalataya mo lang ang kanyang hahanapin. Wala po siyang ibang hahanapin. Panghuli na po, ano? Bago tayo magwakas at manalangin. Ang sabi po sa Lucas chapter 18 verse 8, ganito po naman ang nakasulat. Lucas 18:8, second paragraph. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. O, kita niyo po? Yung pananampalataya ng tao, yun po ang hahanapin ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. O, yung patay, babangon. Papuntang impyerno, papuntang langit. Yung buhay, yung abutan niyang may pananampalataya, makakasama niya. Yung dadatnan niyang walang pananampalataya, doon sila sa kapahamakan. Kasi dalawa lang po ang destinasyon ng tao, langit at impyerno. Kaya tayo bilang mga taong natuturuan, anong dapat natin gawin? Sumampalataya lang po tayo sa Kanya. Ayun, nakita na po si Salvador Panelo. Oh, di ba butiking Pasay, payat yun. Di naman sa pamimintas. Sabi lang nila nun, pagkapayat, butiking Pasay. Naging ano yun, salita ng mga tao yun. Oh, in fairness so, kaya Tony, Panelo, salitang kalye po yun. Pero dahil po medyo payat kayo, di magpataba po kayo para maging usada naman kayo. Hindi po ba ganon? Oh, hindi po kasali yun na. O balik tayo. Babalik si Jesus, hanapin niya yung faith ng tao. Ngayon ang tanong. Kayo po nakikinig ng video, tanungin niyo po sarili niyo. Hindi na ako magtatanong. Meron po ba kayong pananampalataya kay Jesus? Ang sasagot din dyan, kayo rin. Hindi na ako. Tanungin nyo kung may pananampalataya kayo. Kung wala pa, simulan nyo na. Huwag nyo na pong patagalin. Bakit sinabi ko huwag nyo na patagalin? Baka bukas makalawa, biglang dumating si Jesus. Or either, bukas makalawa, kayo naman po yung mamatay. Oh. Dalawa lang yan eh. Maaaring mamamatay, maaaring darating naman si Jesus. Ano po? Kaya tandaan nyo po, mahal tayo ng Diyos. Kahit makasalanan tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit po tayo mahal ng Diyos? Isipin mo, araw-araw binibigyan kanyang buhay, hindi ba pagmamahal yan? Yung buhay mo, bigay ng Diyos. Lahat ng meron ka, bigay ng Diyos. Hininga mo, bigay ng Diyos. Lakas mo, bigay ng Diyos. Yan ang pagmamahal. Ano po? Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Ang pananampalataya ang dapat susi upang kami po ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Panginoon Diyos, kung sakali yung nanonood ng video nito, hindi pa po nila sinusuko ang buhay nila kay Jesus, panahon na po, ipuin mo ang kanilang puso. Kung sila man po ay may mga kabigatan sa buhay, yung paghahanin, kung sila man may iba't ibang sakit o karamdaman, iyo po silang pagalingin. Tunay nga po sa iyo, Diyos, walang imposible. Pagpalain mo po ang bawat isa ngayon, si Brother Hachi, si Sister Kim, ang kanilang mga anak, si Yara, at si Aya Sinodos. Sana po yung mga batang ito, lumaki po silang may takot sa iyo, Panginoon.
tulungan mo po ang mga hanap buhay nilang dalawa. Kasi po, support ang bawat isa sa kanilang hanap buhay. Ano po? Ingatan mo sila sa kanilang pagpasok at pag-uwi. Ganon din po kanilang pananampalataya. Patuloy mo pong patatagin. Sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, pwedeng mawala yan. Mayroong babala si Pablo. Pero kung patuloy mo silang tutulungan, Panginoong Diyos, sigurado po magiging intact ang kanilang pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak. Maraming salamat po. Bigyan mo silang mapayapat maimbing na tulog, O Diyos, ang bawat isa sa kanila. Ingatan mo po itong tahanan nila. Ilayo mo po sa anumang pagkasira o pagkawasak. Ganon din po linya ng mga kuryente. In Jesus' name. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas, taglay at panibagong buhay at lakas. Kung dumating man po ang iba't ibang mga trial sa kanilang buhay, Panginoon, ikaw po ang tinatawag namin Diyos ng laging saklolo. Patuloy mo po silang saklolohan sapagkat ikaw ay Diyos na mapagmahal. Maraming salamat po sa iyo, Ma. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. God is good all the time. Ano po? Ito na lang ang request ko sa iyo, kaibigan. Alam mo naman kung anong lagi kong hinihingi pangwawakas ng aking video. Mag-like ka lang na mag-like, mag-share ka na mag-share, at mag-subscribe ka. Ano po? Yun lang po. Tapos na. Di po ba gano'n kadali? Oh, akala nyo po, pahirap ang patahin yan. Hindi po. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Ito po si Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. God bless us all.